Sa buong mundo, ipinapakita ni Vladimir Putin ang kumpiyansa. Taglay niya ang isang nakakatakot na aura. Laging tuwid ang tindig at handang manlait sa mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pananaw. Siya ang matatag na leader ng Rusya. Tanging pinagkakatiwalaan ng mga Ruso para sa pag-unlad ng bansa. Sa digmaan sa Ukraine, tuluyang paghahari laban sa mga kontra sa Rusya. Pero maaaring mapanlinlang ang itsura. At sa likod ng tabing na itinayo ni Putin ay may isang taong takot sa lahat ng tao at bagay sa paligid niya. Sumabog ang paranoia ni Putin, dahilan para ang presidente ng Rusya ay mamuhay sa patuloy na takot ng pagtataksil mula sa Kremlin. Wala sa mga ito ang makikita sa imaheng ipinapakita ni Putin sa mundo. Ngunit naroon ang mga palatandaan na nilalamon na siya ng kanyang paranoia at kailangan mo lang tingnan ang sunod-sunod na mga kamakailang pagkamatay para makita ang isa sa mga palatandaang iyon. Noong Hulyo 8, kumalat ang balitang nagpakamatay ang dating transport minister ng Russia na si Roman Starovoj. Isang araw bago matagpo ang patay si Starovoj sa parke sa labas ng Moscow na may tama ng bala sa ulo at baril sa tabi, lumalabas na nagbaril siya sa sarili. Maaaring may dahilan siya dahil si Starovoj ay tinanggal ni Putin ilang oras bago ang insidente. Nagulat ang Russia, pero hindi naman dapat. Kahit gaano kadramatiko ang pag-alis ni Starovoj sa mundo, hindi ito unang beses na may kilalang opisyal ng Russia na namatay nang wala sa oras nitong mga nagdaang taon. Ilang araw lang ang nakalipas, ang vice-presidente ng kumpanyang Transneft na nagdadala ng langis sa Russia ay nakaranas din ng kaparehong malagim na sinapit. Sa pagkakataong ito, hindi baril ang ginamit bilang sandata. Si Andrei Badilov ay nahulog mula sa bintana ng isang gusali ng apartment ayon sa Foreign Affairs noong Setyembre. At ang pagkamatay ni Badilov ay hindi rin kakaiba. Ayon sa parehong ulat, nakakagulat na 56 sa mga pinakakilalang opisyal at negosyante ng Russia ang namatay mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Marami sa kanila ang namatay sa kakaiba at kahina-hinalang paraan. Karaniwan na ang ganitong pagkamatay kaya't may tawag dito Sudden Russian Death Syndrome. Pinalaganap ng The Atlantic ang termino noong Disyembre 2022. Noong panahong iyon, umabot na sa 20 ang kakaibang pagkamatay sa mga elite ng Russia. Kabilang sa mga kilalang pagkamatay ang pagkahulog sa bintana, di umano'y pagpapakamatay, at mga kahina-hinalang atake sa puso. Kahit mukhang malusog ang mga biktima, ang biglaang syndrome ng pagkamatay ng mga Ruso ay tumutukoy sa di inaasahang pagkamatay ng mga kilalang opisyal ng Russia na hindi malinaw ang paliwanag. Kung hindi pa rin malinaw ang mga pahiwatig, malamang na sinadya ng Kremlin ang mga pagkamatay na ito at posibleng iniutos ni Putin. Halimbawa, tingnan ang paulit-ulit na pagbagsak mula sa bintana. Maaaring paniwalaan na ang pagbagsak ay aksidente, siguro kahit dalawa. Pero ang pagbagsak mula sa bintana ay naging karaniwan na ngayon na halos biro na lang na ang mga nagagalit kay Putin ay biglang nadudulas palabas ng matataas na bintana. Ang pagbagsak sa bintana ay matagal ng paraan ng pagtanggal ng kalabang politikal. Ngunit sa modernong panahon, halos Russia na lang ang gumagawa nito. Tulad ng dramatikong paglabas ni Tosca sa Castel San Angelo. Ayon kay Elaine Godfrey sa The Atlantic noong Disyembre 2022, ang pagkamatay sa pagbagsak mula sa mataas na lugar ay may palabas at moral na aspeto. Mukhang may pagkahilig si Putin sa pagpapakitang tao. Hindi niya alam na ang mga pagkamatay na ito ay nagpapakita ng mga kahinaan sa kanyang imahe bilang matatag na pinuno ng Russia. Laganap na ang tinatawag na biglaang pagkamatay ng mga Ruso mula nang salakay ng Russia ang Ukraine. Dahil sa paranoia ni Putin, pati mga kakilala o kaibigang may mabuting hangarin para sa kanya at sa Russia ay itinuring na rin niyang kalaban. At pati na rin ang mga taong tila pinagkakatiwalaan ni Putin ay nanganganib na rin ngayon. Madalas, ang mga ginagawa ni Putin ay lihim at hindi ipinapaalam sa publiko. Misteryoso ang biglaang pagkamatay ng mga Ruso dahil nangyayari ito nang walang babala at minsan sa nakakatawang trahedya. Minsan, mas prangka ang presidente ng Russia sa pag-aalis ng mga taong tinitingnan niyang banta. Nagbigay ang Foreign Affairs ng halimbawa ng ginawang paghihigpit ng Kremlin sa Ministry of Defense ng Russia noong 2024. Ang paghihigpit na iyon ang dahilan ng pagtanggal kay Sergei Shoigu at paglalagay sa kanya bilang walang saysay na tagapangulo ng Security Council ng Russia. Maswerte si Shoigu dahil na-demote lang siya
samantalang mas malala ang nangyari sa iba niyang tauhan. Si Timur Ivanov, deputy niya, ay hinatulan ng 13 taon sa di umano'y korupsyon. Isa ito sa pinakamabigat na hatol sa opisyal ng Russia at marami nang naaresto mula noon. Kasama din ang biglaang pagpanaw ng mga sikat na tao. Isang kakaibang trend ang lumilitaw. Habang mas napapalapit ang tao kay Putin, mas nalalapit sila sa panganib. Ginagawa ba ito ni Putin para mapalapit ang mga kaibigan at lalo ang mga kaaway? O baka naman nilamon na si Putin ng kanyang paranoia hanggang sa punto na kahit sino mang pumasok sa kanyang paligid ay nagiging banta na sa kanya? Maaaring sinusubukan ng Russia na likhain ang kwento na lahat ng mga insidenteng ito ay may kaugnayan sa paglilinis ni Putin ng mga tiwali mula sa kanyang grupo. Hindi ito tungkol sa paranoia. Gusto ng Kremlin na isipin ng tao na si Putin ay bumubuo lang ng mas dalisay na pamahalaang Ruso. Gayunpaman, parang nakakatuwa iyon. Dahil ang Russia ay isang lipunang umiikot sa korupsyon at madalas si Putin ang nasa sentro nito. Noong Enero 2016 pa lang, iniulat na ng British Broadcasting Corporation na naniniwala ang United States Treasury na si Putin mismo ay tiwali. Si Adam Zubin, na noon ay namamahala sa mga parusa ng Amerika laban sa Russia, ay ginawang malinaw ang akusasyon. Nakita naming pinapaboran niya ang mga kaibigan at kakampi at iniiwasan ang hindi niya kaibigan gamit ang mga ari-arian ng Estado. Maging yaman ng enerhiya ng Russia, man yan o iba pang mga kontrata ng Estado. Ibinibigay niya ang mga iyon sa mga pinaniniwalaan niyang magsisilbi sa kanya at iniiwasan ng iba. Para sa akin, corruption iyan, sabi ni Zubin. Mukhang tama siya. Si Putin ay may yaman na ayon sa The Week ay maaring umabot sa 200 bilyon. Medyo kakaiba iyon, lalo na't ayon sa opisyal ng Kremlin, 140,000 lang ang sweldo ni Putin bilang presidente ng Russia. Halos nagpapahiwatig ito na ang mga taong nililinis ni Putin, maging sa pamamagitan ng pagbaba ng ranggo, pagkakakulong, o biglaang pagkamatay na tinatawag na Russian Death Syndrome, ay sila ring mga taong nagpayaman kay Putin sa buong panahon niya bilang presidente ng Russia. Hindi talaga paglaban sa korupsyon ang layunin ni Putin dahil siya rin ay korap. Hindi. Ang tunay na layunin sa lahat ng ginagawa ngayon ni Putin ay maiwasan ang tinuturing niyang lumalaking banta mula sa loob ng bansa. Maaaring mawala sa kanya ang kapangyarihang hawak niya. Ang ginagawa ni Putin sa mga taong dating bahagi ng kanyang malapit na grupo o responsable sa pagpapayaman sa kanya. Layunin nitong lumikha ng isang klima ng takot na mag-iiwan sa lahat ng nasa paligid ni Putin na kasing paranoid niya. Tinalakay ito ng Foreign Affairs na binanggit na kahit ang pinakabeteranong miyembro ng political class ng Russia ay nahirapan sa pagkamatay ni Starovoj. Sa isang banda, hindi pa siya kinasuhan ng kahit ano. Pero sa kabilang banda, malinaw na pinili niya ang kamatayan kaysa kulungan. Ayon sa ulat, ilang opisyal ng gobyerno ng Russia ang dumalo sa libing ni Starovoj na nagdagdag sa kalituhan. Sa pagdalo nila, nilalagay ba ng mga opisyal ang sarili nila sa panganib dahil nagluluksa sila sa taong tinuring ni Putin na banta? O isa nga ba itong tunay na trahedya na hindi kailanman ginusto ni Putin na mangyari? Kaya ayos lang na dumalo sa libing. Ito ang mga tanong na maaring iniisip ng maraming opisyal ng Russia matapos mamatay si Starovoj. Ito rin ang mga tanong na gustong pag-isipan ni Putin ng kanyang mga opisyal. Hindi rin niya nilinaw ang posisyon niya tungkol sa libing. Iniulat ng state media ng Russia na magpapadala si Putin ng korona ng bulaklak sa libing na nagpapahiwatig na ayos lang para sa iba na dumalo. Gayunpaman, binawi ang mga ulat na iyon kahit na nailathala na sa mga state news agency. May impluwensya ba si Putin sa mga ito? Maaaring ito'y paraan ni Putin para tukuyin kung sino ang banta sa kanyang posisyon. Mahirap sabihin. Sa kaso ni Starovoj, mukhang may kinalaman ito sa corruption na gustong linisin ni Putin. Ilang kasamahan ng namatay na ministro ay nasangkot sa pandarambong, kabilang ang nagwaldas ng dolyar, 250 milyon mula sa proyektong palakasin ang hangganan ng Russia sa Ukraine. Karaniwan na ang ganitong gawain sa Russia bago ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, habang pilit ni Putin tipunin ang pera para sa digmaan, ang ganitong gawain ay maaring maging sentensyang kamatayan. Maaaring senyales din ito ng paranoia ni Putin. Maaaring sobrang obsessed na siya sa digmaan sa Ukraine, kaya't ang makitid niyang pananaw ay nagdulot sa kanya ng paniniwala na anumang kilos na nakakasama sa kanilang pagsisikap sa digmaan ay sinasadya laban kay Putin. Sapat na iyon para takutin ang mga elite ng Russia at siguradong natakot si Starovoj. Nakausap ng British Broadcasting Corporation si Nina Khrushchev
professor ng pandaigdigang ugnayan sa The New School, New York. Baka natakot siya makulong ng maraming taon kung naimbestigahan. Ayon kay Khrushchev, magdurusa ng labis ang pamilya ni Starovoid kaya wala na siyang ibang malalabasan. Naalala ko si Sergor Orhunikidze, ministro ni Stalin, na nagpakamatay noong 1937 dahil pakiramdam niya wala na siyang mapupuntahan. Kung iisipin mo ang 1937 sa sitwasyon ngayon, mapapaisip ka. Tandaan ang koneksyon kay Stalin. Babalikan siya mamaya sa video. Ang kontra-argumento sa pagpapahintulot ni Putin na magdala ng paranoia at takot ay mukhang kontraproduktibo. Kung nililinis ni Putin ang sinumang itinuturing niyang posibleng banta, ibig sabihin nito ay nawawalan din siya ng mga taong maaaring magbigay ng mahalagang payo o kahit magpayaman pa kay leader ng Russia sa pamamagitan ng mismong korupsyon na sinasabi niyang nilalabanan niya. Gayunpaman, binalaan ni Putin ang mga elite ng Russia na darating ito kahit na marami ang hindi naniwala sa kanya. Noong Marso 2022 iniulat ng NPR na nagbabala si Putin sa bawat Russian laban sa digmaan. Laging alam ng mga Russian kung sino ang tunay na makabayan kumpara sa mga traidor at basta na lang silang iluluwa na parang langaw na aksidenteng pumasok sa kanilang bibig. Idineklara ni Putin habang binabatikos ang mga Russian na anyay kaisipan ay nakahanay sa kanluran. Naniniwala ako na ang ganitong likas na paglilinis ng lipunan ay magpapalakas sa bansa, pagkakaisa, at kahandang tumugon sa hamon, ayon kay Putin. Dapat naging babala na ito, pero baka ang mga elitista na akalay ligtas kay Putin ay pumalakpak pa sa mga pahayag na ito. Diretsong sinabi ni Putin na lilinisin niya ang lahat ng tutol sa kanya. Ang hindi napansin ng marami sa Russia noon ay ang pagkatao ni Putin ay lubos ng nabalot ng kanyang kagustuhang angkinin ang Ukraine para sa Russia, na kahit anong bagay na maaaring makasira, kahit kaunti sa layuning iyon ay inilalagay ang isang tao sa kategorya ng mga kailangang linisin. Ang mga opisyal na nagnakaw ng dolyar, 250 milyon mula sa isang proyekto sa hangganan ay perpektong halimbawa. Dati, si Putin ay humihingi lang ng bahagi ng kita, pero ngayon ay pinaaresto at kinulong na ang mga gumagawa nito. Sa madaling salita, pagbabago. Lubusang nagbago ang Rusya na mahigit 2 dekada ng pinamumunuan ni Putin dahil sa pagkahumaling at paranoia niya tungkol sa Ukraine. Gayunpaman, marami pa rin sa Rusya ang naniniwala na ang mga halimbawa ng nangyayari sa mga itinuturing ni Putin na kalaban ay hindi kailanman makakaapekto sa kanila. Alam ng mga tao na kailangan nilang mag-ingat sa kanilang kilos. Ngunit ang kanilang pagiging sunod-sunuran ay higit na hinubog ng natutunang kawalang pakialam at maagap na pagsunod sa lahat ng bagay na hindi nila kayang impluwensyahan. Ayon sa Foreign Affairs, ibang problema ang kinakaharap ng mga elite sa Rusya. Nilamon sila ng takot na nilikha ng paranoid na si Putin, kaya't napipilitan silang maging sunod-sunuran habang nakatayo sa lupaing palaging nagbabago sa ilalim ng kanilang mga paa. Paano malalaman ng isang elite sa Rusya kung paparating na si Putin para sa kanila? Salami, gumagamit si Putin ng tinatawag sa Rusya na salami tactics para dahan-dahang lapitan ang mga taong gusto niyang alisin. Makikita ang estratehiyang ito sa mas malawak na saklaw, kung paano sinusubukan ng Rusya ang NATO at kanluran sa pamamagitan ng drone at fighter jet attacks. Ang ideya ay gumawa ng maliliit na hakbang, parang paghiwa ng salami para makamit ang layunin. Kung wala ang alinman sa mga hakbang na iyon, na magbababala sa target ng presyon tungkol sa kung ano ang posibleng mangyari, ang paraan ng Rusya sa NATO ay dinisenyo upang maiwasan ang pag-udyok ng malaking kontra-response. Kung may mangyari, masasabi ni Putin na hindi sapat ang ginawa ng Rusya para ito ay mangyari. Sa konteksto ng kung paano tinatrato ni Putin ang napakaraming elite ng Rusya, medyo iba ang paggamit ng salami tactic. Sinimulan ni Putin sa paglapit sa mga tauhan at maliliit na opisyal na nasa ilalim ng kanyang tunay na target. Isa-isang inaalis ang patong at pundasyon na sumusuporta sa target bago ito atakihin ni Putin. Yan ang sinapit ni na Starovoid at Shoigu. Mukhang bumibilis ang paghiwa ng salami sa Russia ngayon, pero sinusunod pa rin ni Putin ang parehong pamamaraan. Malamang, napapansin na ito ng mga tina-target niya kung pamilyar sila sa taktika. Gayunpaman, wala silang magagawa kundi sumuko sa pag-aresto o hayaan ang sarili na makaranas ng biglaang Russian death syndrome. Kahit ano pa ang anyo, basta handa na si Putin sa huling hiwa. Mukhang target ngayon ni Putin ang mga teknokrata at oligarko ng Russia. Dahil sa matinding takot ni Putin sa pagtataksil
posibleng siya mismo ang sumira sa sariling bansa. Pinalitan ni Putin ang maraming Russian elite ng mga militar na nagsilbi sa Ukraine. Malakas ang tunnel vision tungkol sa digmaan sa Ukraine dito. Dahil sa paranoia ni Putin, naniwala siya na tanging ang mga nagpakitang gilas sa Ukraine lang ang karapat-dapat maglingkod sa kanyang pananaw para sa Russia. Pinananatili ni Putin ang mga teknokratang kailangan niya sa Russia, tulad ng mga nagsisiguro sa katatagan ng ekonomiya. Sa kabila ng malaking gastos ni Putin sa Ukraine at pagtanggal ng mga di niya kailangan, nahihirapan ang industriya ng teknolohiya ng Russia dahil dito. Ayon sa Moscow Times noong Hunyo, tinalikuran na ni Putin ang mga Russian tech developer, ang mga kanluraning kumpanyang dati sa Russia na sumusuporta sa pinakamahusay na isipan ng bansa, ay napalayas na. Kahit nililigawan pa ni Putin ang mga kumpanyang iyon, ilang taon lang ang nakaraan. Ang layunin, gaya ng lahat ng ginagawa ni Putin ngayon, ay kontrol. Ang pagbibigay daan sa mga Ruso na mag-innovate at umunlad ay taliwas sa ganitong kontrol. Isa itong ibang uri ng paglilinis. Hindi lang tungkol sa pag-aalis ng mga taong di na pinagkakatiwalaan ni Putin, kundi sa pagtiyak na walang biglang aangat mula sa ilalim niya bilang kalaban sa trono. Ang pagtanggi ni Putin na may umangat ay kitang-kita sa di niya pagpili ng kahalili sa imperyong itinayo niya. Ayon sa Kiev Independent noong Mayo, mukhang may listahan siya, ngunit ang 73 anyos na si Putin ay tila hindi naghahanda ng sinuman na papalit sa kanya kapag siya ay wala na. Madaling i-choreograph ito ng Kremlin. Marangyang inaugurasyon, ayon sa Chatham House, nang tanungin tungkol sa susunod na 6 na taon ng pamumuno ni Putin sa Mayo 2024, ibang usapan na ang harapin ito. Ang epekto ng digmaan, ang paghalili sa isang pangulong pursigidong durugin ang oposisyon, at marami pang gawain sa susunod na termino. Mag-iiwan ng puwang si Putin kung mamamatay siyang hindi tinatraidor, at ang kanyang paranoia na lahat ng tao sa paligid niya ay gustong pabagsakin siya ay nangangahulugan na wala siyang nakikitang solusyon kundi iwan ang puwang na ito. Magdudulot lang ito ng dagdag na problema sa Rusya habang nilalabanan ang epekto ng digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, ang pinakahalatang senyales ng paranoia ni Putin ay makikita sa mga kakaibang niyang gawi. Noong Oktubre 22, inilathala ng Times Radio ang panayam kay Joe Parkinson, pinuno ng World Enterprise Team sa Wall Street Journal. Binanggit ng tagapanayam ang kakaibang gawi ni Putin gaya ng paggawa ng magkaparehong conference room na may parehong bilang ng matatalas na lapis. Muli, ito ay isinasagawa. Lahat ay dapat ayon sa gusto ni Putin. Dahil kung hindi, sasabihin ng kanyang paranoid na isipan na may nagbabalak laban sa kanya. Ang nakaraan ni Putin ay may kinalaman dito, ayon kay Parkinson sa Times Radio. Ganoon ang punto ni Parkinson. Ang nakikita kay Putin ay bunga ng matagal na pag-iisa sa loob ng maraming taon. Si Putin ay lubos ng hindi nagtitiwala sa mga tao sa paligid niya. Dagdag pa ni Parkinson, ayaw pa nga niyang malaman ng mga pinakamataas niyang opisyal kung nasaan talaga siya. Hindi na madalas magtagal si Putin sa Kremlin. Mas gusto na niyang manatili sa isa sa kanyang maraming presidential na palasyo. Dito pumapasok ang mga magkaparehong kwarto. Ayon kay Parkinson sa Times Radio, ayon sa American Intelligence Agency at sa iba pang nakausap namin, nagtayo siya ng mga magkakaparehong kwarto para kapag kinunan siya ng litrato, pwede raw na, sa teorya, nasa alinman siya sa mga palasyong ito. Naguutos din si Putin na magpalipad ng mga pekeng eroplano tuwing may balak siyang bumiyahe. Lahat ng ito ay para lumikha ng kalituhan at mabawasan ang tsansa na may sumubok na hulihin siya. Kung hindi yan paranoia, ano pa? Mas maaga sa video, nabanggit si Stalin. Ipinapakita nito ang malaking kabalintunaan sa asal ni Putin. Binanggit ng Foreign Affairs ang dekada 1920 nang magsimulang umangat si Stalin sa kapangyarihan. Noon, isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Stalin ay si Nikolai Bukharin. Habang lumalakas ang kapangyarihan ni Stalin, si Bukharin ay naging target din niya. Ipinahuli at ipinapatay ni Stalin ang isa sa pinakamalapit niyang kaalyado dahil sa sabwatan noong 1937. Bahagi iyon ng pagsisikap ni Stalin na palitan at linisin ang mga tumulong sa kanyang makamit ang kapangyarihan.
Si Stalin ay namatay sa edad na 73. Sa huli, natakot na pati ang mga doktor niya dahil sa kanyang paranoia at galit. Si Putin ay kasing edad na ni Stalin noong namatay ito at tila ginagaya niya ang mga taktika ni Stalin ngayon. Maaaring itinuturing niyang inspirasyon ang pamumuno ni Stalin mula 1900, 24 hanggang 1953. Malinaw na mahilig si Putin sa kasaysayan dahil ginamit niya ang iba't ibang makasaysayang dahilan bilang sandata para bigyang katwiran ang kanyang digmaan sa Ukraine. Ang malaking kabalintunan ay ang obsesyon ni Stalin sa kontrol at matinding paranoia ang nagdulot ng bansang puno ng panunupil at mahinang ekonomiya na nagdala ng pagdurusa sa mga mamamayan. Sa huli, natakot siya ng husto at hindi na mapagkatiwalaan ang kahit sino habang naghihingalo. Si Putin ay naglalakad sa parehong landas at maaring ito rin ang magdala sa kanya sa pagtataksil na pilit niyang iniiwasan. Umiiral na ang Stalinistang panunupil at nahihirapan na ang ekonomiya ng Rusya kahit hindi pa ito tuluyang bumagsak. Marahil ang tanging pag-asa na lang ni Putin ngayon ay mamatay habang nasa kapangyarihan kaysa mapalitan ng isang tao na kahit ang kanyang paranoid na isipan ay hindi inasahan. Sa kabila ng pagsisikap niya, nawawalan na ng kontrol si Putin sa Rusya. Malapit na ang pagguho ng Soviet 2.0. Panoorin ang aming video para sa detalye. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa dagdag balita tungkol sa pagkawala ng katinuan at kontrol ni Putin.